Angels, kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone, kahit ano man ang zodiac sign mo. General love reading. Tingnan natin kung ano energies ang connected sa'yo ngayon sa love life mo. Kamusta na kayo, guys? Comment present para alam kung nanonood kayo. Ready ko lang po yung mga cards nyo. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. Okay, so ito na. Kumusta naman kayo, guys? I hope okay naman kayo dyan. Okay, so tingnan natin muna yung unang mensahe. Love! Remarkable! Wow! Love conquers all. Notice everything remarkable about your relationships. So nakita ko dito may commitment. And syempre, love. Ang ganda naman ito. Very romantic, full of romance yung nafe-feel ko sa energy nyo. Merong commitment na nakikita ko. Parehong merong roses dito tsaka dito sa pictures na to. So, it symbolizes passion and attraction. Ayan. Parang meron din nagsiselebrate. Baka nagsiselebrate kayo ng anniversary or sineselebrate nyo lang yung relationship nyo or yung the fact na meron kayong someone special sa buhay ninyo. Okay, from the tarot, overall energy, 5 of Pentacles. Bakit malungkot ka dito? Parang nawawalan ka ng pag-asa. Meron kayong mutual understanding or commitment ng tao niyan. Pero ngayon nasa point ka na nahihirapan ka, pinipilit mong tanggapin kung ano na yung narating nyo ngayon, kung ano na ba yung nangyayari sa inyo ngayon. Pero syempre, hindi madali. Kita mo lumuluha siya, oh. Mamaya i-clarify natin kung ano yan. Sa recent past, Ace of Cups, Knight of Wands, and the Death card. Oh my gosh. So, nagkaroon ng pagbabago sa past and parang nakita ko dito, merong hindi natuloy eh. Posible na may mga plans kayo kasama yung person nyo, pero for some reason, hindi siya nangyari as planned. And naging emotional ka dito kasi bagong simula to eh. Pero, ayun, hindi natuloy or hindi maganda yung nangyari. Parang baliktad yung nangyari. Sa current energies nyo naman, Wheel of Fortune, the 9 of Wands, and the 3 of Cups. So, nakita ko nagbago yung gulong ng kapalaran and nagsiset ka ng boundaries ngayon. Parang connected ka pa rin sa taong yan, pero ngayon gusto mo nang ipaglaban yung sarili mo. Kasi sinasabi mo dito, tapos ka na sa part na sobra kang nahihirapan. Ngayon, natatakot ka na eh. Takot ka na baka mangyari ulit yung nangyari, which is mukhang hindi kayo nag-workout dati. So ngayon, parang andyan yung opportunity pa rin, pero may fear ka na. Sa near future, 5 of Wands, 8 of Swords, and the Moon. So may conflict and so nakita ko may sistema ka kasi and pinipili mong panindigan or ipaglaban yung system na pinaniniwalaan mo. Kaya, nagka-clash kayo ng taong yan. Oh my gosh, bakit ganoon? Puro conflict yung lumabas dito. Pero at the same time, nakita ko mahal mo siya. Oh. Ayan oh, merong love. Love conquers all. So, parang hirap sa'yo kasi tanggap mo siya. Pero at the same time, nagsaset ka ng boundaries sa sarili mo. So, mag-clarify tayo, guys. Bakit? Parang malungkot. Malungkot ikaw. Or nawawalan ka ng pag-asa. Iniwan ka niya eh. Strength. So, nagpapaka-strong ka. Queen of Cups. Uy, mahal mo pa rin siya. 9 of Swords.
So, sa nakikita ko dito, ilalaban mo pa rin yan kahit nahihirapan ka kasi pangarap mo siya, masaya ka sa kanya. Pero andun yung feeling na parang walang closure or walang patutunguhan yung sitwasyon ninyo. Pero pinipilit mo pa rin. Parang nananahimik ka kasi pinag-iisipan mo eh. Malakas ang intuition mo. May sinasabi yung intuition mo sa'yo ngayon. At mukhang alam na alam mo kung anong mangyayari. Pero sa ngayon, hanging pa. No? Kita mo naka-open yung third eye niya. Oh. Si Queen of Cups, malalim to magmahal and malakas ang intuition. Kaya ko sinabi na mukhang alam na alam mo kung anong mangyayari. Pero hindi ka makapakali kakaisip sa taong yan. Okay. Ano bang nangyari sa past? Baka may kayong Scorpio, merong Sagittarius, and Leo. Although kahit naman anong sign pwede. Happy birthday nga pala sa mga Taurus kasi Taurus season ngayon. Ayan, comment nyo kailan ang birthday nyo para sa mga Taurus. So, ang cards na lumabas ay 2 of Wands, 10 of Wands, and the Magician. Parang nasistress ka kakahintay. Naririto ka na rin kung anong gagawin mo. Pinag-aaralan mo eh. Parang gusto mo na lang tapusin kung ano man to mga problema ninyo. And may gusto kang ma-achieve sa relationship nyo. Pero Queen of Swords. Okay. Gusto mo nang tapusin. Bakit ganon? King of Swords. Utak yung ginagamit mo dito eh. 6 of Wands. So, parang sa nakita ko dito, ayaw mong umasa sa kanya, pero gusto mo pa rin i-keep yung relationship nyo at ma-overcome yung pagtatalo nyo or yung disagreement kasi niisip mo yung pang long term na gusto mo maging successful yung commitment nyo or yung relationship nyo. So, parang magiging logical ka na lang ngayon. 10 of Pentacles and the White Numen. Wow, guys. Stability, money, judgment, decision, manifestation, Black Numen. Alam nyo, 50-50 yung nakikita ko dito kasi andito pareho si White Numen tsaka yung Black Numen. Ibig sabihin, pag ganito yung cards, guys, malaking desisyon. Kung magsistay ka ba o hindi, ipaglalaban mo ba o hindi. 7 of Cups, merong kalituhan kung ano nga bang gagawin mo. Pagdadalang isip, 2 of Swords. The Hermit, more on iniisip mo kasi yung sarili mo kung ano makakabuti para sa'yo. 6 of Swords. Ngayon nakikita ko dito, thinking positive ka na talagang umaasa ka na magiging okay naman kayo. Okay, so ano naman ngayon ang feelings ng person mo? The High Priestess. So, yun na nga, ang hirap din ng sitwasyon nyo kasi yung person mo masyadong tahimik, may mga sarili din siyang mga plano. High Priestess, baka may kadikang Pisces or someone na actually very romantic naman pala eh. Merong Knight of Cups dito. Sa totoo lang, ang nangyayari is gusto ka niya pero hindi niya sinasabi sa'yo. Oh my gosh, mukhang obsessed sa'yo tong person na to. 9 of Cups. 7 of Pentacles. Posibleng busy siya sa finances niya, sa career niya. 4 of Cups. Hindi siya masaya sa career niya. Okay? Kailangan niyang ayusin yung sarili niya. Oh, kaya nagdadalawang isip. 2 of Pentacles. Binabalanse niya eh. 8 of Pentacles. Okay. Ngayon ang nakita ko dito, busy yung person mo, pero naghihintay din siya ng moment para sa inyo. Ayan. Hinihintay ka naman pala niya eh. Page of Swords, mukhang nagsustalk sa'yo. Oh my gosh.
Nag-iisip ng negative. Black Numen and the Seven of Cups. Posible ding problemado to, guys. Kaya ganito yung cards niya. Nalilito. Four of Pentacles. Queen of Wands. Oh my gosh. Wow, guys. So, Queen of Wands and the Lovers. Parang nahihiya siya sa'yo. Aminin na gusto ka naman niya talaga. Pero, at the same time, gusto kanyang lapitan at ito kasi lovers, ibig sabihin ikaw yung pinili niya, ikaw yung mahal niya. Ayan. Wow. Okay, so willing naman pala siyang mag-commit sa'yo. Judgment. O, ayan o, decision na to. Mukhang ikaw na yung pinili niya. Pero bakit ganon? Eight of Cups, King of Pentacles. Kahit ikaw yung pinili niya, focus pa rin siya sa sarili niya. Oh my gosh, nakakaloka naman yung person mo. Parang nakita ko ngayon na, oo, gusto ka ng taong to, pero umiiwas siya para hindi siya masaktan. At nakita ko, andyan lang naman siya lagi para sa'yo, pero more on focus siya sa sarili niya. Posibleng merong pinag-aaralan. Kaya nawawalan ng time. Masyadong seryoso yung person mo ngayon. Ace of Swords, Justice. Oh, ano kaya to? Parang meron siyang pinaglalaban na katotohanan. Knight of Swords. Masakit ata magsalita tong person mo eh. Posible magkakaroon ng confrontation dito. Mabilis na energy. Siguro hindi niyo in-expect itong pag-uusap na to. King of Cups. Oh my gosh. Six of Pentacles. Mahal ka niya. Four of Wands. Guys! So, nagulat ako kasi ngayon nang lumabas to eh. Kanina kasi puro utak yung ginagamit niya dito sa cards niya, di ba? Pero ngayon ito, lumabas dito. Sobra kang mahal. At meron siyang responsibilidad sa'yo dahil sa commitment ninyo. Yan yung nakikita ko dito. Parang pakiramdam niya, oo, masaya siya sa'yo. Tahimik lang siya, pero nagpaplano din naman siya na, alam mo yun, mag-spend time, bumawi sa'yo. Ayun, yun pala yung term na hinahanap ko. Parang babawi siya sa'yo. Kasi Six of Pentacles, like I said, meron siyang responsibilidad kasi nag-commit siya sa'yo eh. So, ayun. Six of Cups, memories, namimiss ka nitong taong to. Two of Swords, iniisip ka niya, natatakot nga lang. Hierophant, wow. Oh my gosh, bakit ganon? Three of Swords. Sa totoo lang, mahal ka niya, pero merong malaking problema lumabas eh. Ano kaya yun? Emperor, the Devil. Merong sobrang galit dito, guys. So, merong pag-aaway na posibleng mangyari. Baka magka-clash kayo. Seven of Wands, dahil sa boundaries. Four of Swords. Pero umiiwas, meron parang dead man na lang eh. Kasi nag-i-enjoy mag-isa. So, parang, nakita ko dito merong nagagalit. Pero, kahit na andun yung galit, pero mas pinipili niya mag-isa. At i-enjoy yung buhay niya. Dito yung the Star. So, setting boundaries. Emperor and the Devil. Ang bigat kasi nitong energy na to eh. So, kaya ko nasabi na nagagalit. Ayan, pero grabe naman yun. Okay. Anong outcome dito? Anong outcome? The Fool. New beginning. Eight of Wands. So, merong pagbabago, guys. Alam nyo yung pag-aaway na nangyayari, temporary lang yan. Kasi magsisimula din kayo ulit. Ibig sabihin, ayun, temporary lang. Hindi siya yung permanent na pag-aaway. So, siguro normal na sa inyo yon na magkakasundo kayo, tas magkakaaway kayo. Tapos, magkakaroon ng pagbabago, tas pagpapatuloy nyo ulit kung anong meron kayo. Kasi lumabas yung Eight of Wands, this is communication. Possible din yan travel.
And someone is taking a risk kasi andito yung the Fool. Number 0 yan, kaya new beginning. Temperance, this is patience. The Hangman. 7 of Swords. Oh my goodness. Alam mo, meron ako nakita dito na talagang nag-a-adjust. Kasi, iniisip mo na magiging parte na ng buhay mo yung taong yan, kaya kailangan mag-adjust ka. Or baka siya din to na nag-a-adjust sa'yo. Baka baliktad. And then, tinitingnan mo sa ibang anggulo na iniisip mo ano ba yung mga hindi ko nabigay sa taong yan na pwede ko naman sanang ibigay pero hindi ko na ibigay. Tapos parang nakukonsensya. Yan yung nakita ko. Kasi kita mo nakahang siya So tinitingnan niya sa ibang anggulo. Tapos ito ngayon 7 of Swords. Parang iniisip niya na ano kayang gagawin ko? Paano kaya ako babawi dito? Ayan, nakukonsensya na yung person nyo, guys. Oh, wow. King of Cups. No. King of Wands and the 10 of Cups. Sobrang attraction and love. Okay. So, meron nag-iisip na gusto nyo nang iwanan yung taong yan, pero parang hindi mo naman kaya. Tanggap mo pa rin siya. 2 of Cups, the World. Mag-a-adjust ka pa rin kasi mahal mo naman yung taong yan, may partnership kayo. 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, and the Tower. So again, pagbabago yung nakikita ko sa mga cards nyo. The Sun, Page of Wands. Ang daming pagbabago actually, sa totoo lang. Mukhang ang daming ganap ngayong buwan na to ng May. May nakita din ako dito, merong umiiyak, sobrang emosyonal. Dahil love niyo ang isa't isa The Empress, sobrang attraction ninyo. 9 of Pentacles, Ace of Wands. May nakita din ako dito sa work or sa finances nyo na sobrang successful. Page of Cups, Knight of Pentacles, Page of Pentacles. Mayroong opportunities sa kaperahan. Wow, okay. Ano gusto sabihin ng person mo? Okay, kuha muna tayo ng mga energies. Ano pa bang energies connected dito sa mag-partner na ito? Door to value. Wow. Kita mo yung pera, guys. Mukhang merong blessings. Blessings yan. Baka natanggap nyo na. Strategy. Ayan, pinag-aaralan nyo. Adjacent possibilities. Meron nagdadalawang isip. Woman holding a heart. Oh, so much love. Grabe to. May pa-heart. Okay. So, I love it. May love talaga dito. Kanina nga may card din tayo ng yung love mismo na card ay lumabas sa reading. Ano mga gustong sabihin ng person mo sa'yo ngayon? I know exactly what I was doing. Oh my gosh. Parang nakokonsensya. I feel even though we are apart. Iniisip ka. I will wait for a sign from you. Hinihintay ka lang niya. Mukhang pareho kayo naghihintayan. I know that I crossed the line with you. Oh my goodness. Ano pa? We will be together again. Okay? I wish I could take back my words. Ayun, so merong nag-away na gustong bawiin yung mga sinabi niya. I feel you leaving me behind. You don't know how hard it was to let you go. So may nagawa siya, kaya natatakot siya na baka iiwanan mo siya. Ano pang gustong sabihin ng person mo? Tingnan natin sa mahiwagang cards. Mahiwaga! Okay, tingnan natin. Ano pang gustong sabihin? Okay, ito. Dead ma. Oh my gosh. LDR, long distance relationship. Yung iba, LDR. Oh my gosh! Bakit ex-third party past? Okay. Secrets. Oh my gosh, guys. Secrets nagtatago. So, yung iba merong third party. Hindi naman sa lahat to. Okay? Hindi sa lahat yan. Since general reading. Ayan, teka lang. Kasi tumutunog yung isang device ko. Ayan, pinatay ko na. Ay, enough ko na pala.
Ano pa? Hurt healing. Oh my gosh. Sacrifice. Grabe to, oh. Nasasaktan pero nagsasakripisyo para sa relationship nyo. Oh, ito, oh. Secret feelings love you so much. Okay. Ay, sorry. Ano pang gustong sabihin ng person mo na hindi niya masabi sa'yo? I need you to make the first move. Oh. So, hinihintay ka. Hinihintay ka niya. My pride or ego took control of me. Ayun. Isa pa. I am not happy anymore. Oh my gosh. Last one. I am sorry. Oh my gosh. Grabe, parang madrama ah. Drama yung person mo. You're a God-given gift. And the last one, we have a deep level of connection. Wow. Whew, okay. Parang pinawisan ako sa reading nyo. Parang ang intense. Parang ang daming nangyayari. Pero merong love ah. Merong attraction. Yung iba merong ibang person na involved. No? Okay, anong advice sa viewer natin ngayon? Gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. So, isipin mo daw yung isang bagay na pinagpapasalamat mo at i-feel mo yung gratitude sa buong katawan mo kasi i-heal ka, magbibigay ng happiness at ng warmth sa'yo. So, kapag grateful ka kasi, nahihili kung ano man yung pinagdadaanan mo, nagkakaroon ka ng healing at gumaganda yung energy mo. So, remember na palaging magpasalamat sa mga blessings. Kasi mukhang marami namang blessings. Ayan. So, okay guys, that's what I have for you sa ating love message for today. I-like nyo na tong video na to. Comment kung nag-resonate ba or kung ilang percent nag-resonate. Kung 80%, 50%, or kahit 1%. Ayan, okay lang i-comment nyo pa rin para alam ko. Again, thank you sa mga subscribers natin. Thank you so much. At kung bago po kayo, please subscribe kasi kailangan ko po yan para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng more love readings para sa inyo guys. At kung kailangan nyo naman ng gabay, kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, you can book a private reading with me. Message na kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. For those naman na nagtatanong at interested to avail crystals, kagaya na nakikita nyo yung ginagamit ko, check out my Instagram. Naka-post po doon yung mga iba-ibang klase ng crystals. Meron tayong for healing, for attract love or money, for motivation, removes negative energy, anti-stress, at wealth, prosperity and abundance, mental clarity, at marami po pong iba. So, tingnan nyo na lang po doon sa aking Instagram account. And for positivity. Ayun. Okay, so thank you so much, Earth Angels. Have a good night po sa lahat. God bless. Stay safe. I'll see you again soon. Bye!